Now, dun sa page 224. So, 10 months is a very long time. At I'm sure napagod kayo dyan. Maraming mga araw na dapat sana natutulog pa kayo, pero you have to, kinakailangan bumangon kayo para umattend sa meeting o kaya mayroon kayong gawin sa simbahan. Dumating yung time na kinakailangan namang mag-celebrate tayo. Mag-celebrate kayo. Mag-celebrate kayo. Kami ang ginawa namin noon. Kasi ganito, yung sinasabi ko, sinashare ko sa inyo kanina na dapat pusuin natin eh. Huwag lang utakin ang NCD, pusuin natin. Ibig sabihin, alam namin na magse-celebrate kami. So malayo pa lang yung time ng celebration, nag-set aside na kami ng budget para dun sa celebration. Nag-set aside na kami ng budget sa celebration. At ang celebration namin, hindi basta lang celebration. Kasi gusto namin na magkaroon ng impression doon sa church member na they have done a great thing. They have done a great thing. Para bang nire-rewardan mo naman sila doon sa kanilang mga pagpapagod. Hindi lang naman kasi implementation team ang nagpagod, hindi lang naman yung pastor, kundi yung buong simbahan nagpagod eh. So it calls for celebration. And kinakailangan budgetan natin yan. So kami nag-budget mga 6 months before the culmination ng first cycle, nagbabudget na kami dyan. Then nagpaplano na kami kung paano namin i-celebrate yun. Hindi naman bonggacious yung celebration. Pero ang ginawa namin, doon sa simbahan, nagpa-cater kami. Ano lang naman, hindi naman bongga. Pero ang ginawa namin yon, isang Sunday service. Ginawa namin yung celebration. Meron kaming mga ipinlast na mga, kasi during doon sa first cycle, meron kaming, inire-record namin yung ibang mga meetings, saka yung mga ibang meetings sa mga implementation, nire-record namin, binibideo namin. Kaya doon sa celebration, pinakita namin yung video. Para yung mga tao talagang maano sila. They saw themselves doon sa video doing the work of NCD. So lalo silang na-encourage. Pero actually, ginawa ko yan in preparation doon sa second cycle. I prepared their hearts, I prepared their mind, at nag-prepare din ang simbahan ng budget para doon. So, isang Sunday service, yun ang service namin. Doon kami nag-lunch, pagkatapos medyo ginayakan ng konti yung simbahan, tapos yung mga 8 qualities, nakalagay dyan lahat, mga ganun ba? Talagang yun ang celebration doon. Tapos, siyempre, masarap naman yung pagkain, nagpa-cater kami, and naka-record siya. Yung pina-record ko para noon, pagkatapos naman ng second cycle, meron na namang celebration, pakikita ko naman yung video coverage noong celebration ng first cycle. I mean, ganun yung pagsasapuso ng NCD. You plan. Yung bang, tinitingnan mo na kagad yung kabuuan, tinitingnan mo na kagad yung finish nung NCD, parang ganun. So, ayun po, yung yun po ang ginawa namin kung paano kami nag-celebrate nun. And the people are very happy. Tapos nirecognize namin yung in front of the congregation, nirecognize namin yung implementation team, at saka lahat sila nirecognize namin. Na kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makakatapos ng ganito ka-successful sa NCD. Ganun. So, that's how we celebrate yung NCD. Medyo mag-spend ka rin ng time sa preparation. I mean, ganun ang sinasapuso yung NCD. Okay, now, pagkatapos nating ma-evaluate, magse-celebrate. Pero hindi tayo dapat, habang panahon nagse-celebrate, dapat pupunta na tayo doon sa pagkatapos ng celebration, habang mainit pa, habang yung mga tao encourage pa, simula na kagad yung second cycle. Na paano nyo sisimulan? Okay? Ipoporma natin yung implementation team. Ihanda natin yung implementation team. Magre-reassign tayo ng tao. Kung halimbawa, ang implementation team ninyo yung 5 o 7, mag-iiwan kayo ng 2, pwedeng 2 iwanan, tapos magpalit ng 5. Kaya kung paano magpapalit, meron 3 option na iminumungkahi ang NCD kung paano natin gagawin yung
pag-reassign ng implementation team. Ang unang option ay yung ipagpatuloy yung na mag-work doon sa same quality. Doon sa same quality. Kung ano man yung weakest quality ninyo, pagpapatuloy yon. You may want some of your implementation team to continue to work on the same quality that was your weakest quality in your first cycle. They could become the core of an ongoing team who will continue to work in this area. So, yun. So, yun ang unang option. Yun ang unang option. Ang pangalawang option ay magwo-work kayo dun sa weakest, yung bagong weakest quality niyo. And then, ang third option is return to original ministry. You may want to release some of the members of the implementation team to return to the original ministries. Now, kailangan lang at least dalawa sa implementation team doon sa first cycle ang magpapatuloy doon sa second cycle. Kasi kinakailangan may maiiwanan na original. Kasi sila yung tutulong, sila yung mangunguna doon sa mga bagong dating na bagong member ng implementation team. Para noon, hindi na, kasi itong dalawa na ito na may iwanan, na galing doon sa first cycle, marami na silang karanasan. So, hindi na sila tuturuan kumbaga. Sila na yung magtuturo doon sa mga bagong member ng implementation team. So, yun po. So, meron tayo ritong tatlong option kung paano gagawin yun. Ano? Number 6, add to your new implementation team. Now that you know your new weakest quality, so alam na natin yung ating new weakest quality, add members to implementation team that are involved in ministries related to this quality. So halimbawa, ang weakest quality ninyo ay loving relationship. Weakest quality, weakest. Magdadagdag kayo ng member ng implementation team na sa palagay ninyo ay malakas, strong doon siya sa loving relationship. Kasi pag loving relationship, ibig sabihin, mukhang hindi maganda relationship ng mga tao sa simbahan. Nag-aaway dyan, nagsisismisa, nagsisiraan, ganyan. Ngayon, ang kukunin mong member ng implementation team ay yung hindi nang-aaway, hindi pasawa, yung mababait, kumbaga. Ganon. Kasi yun yung para palakasin yung weakest quality na yon. Na yung mag-i-implement, dapat malakas doon sa area na yon. Yun yung pag-a-add ng bagong member ng implementation team. At ito ngayon, itong mga member na ito ngayon, na bago, sila yung makakasama na mag-i-implement noong second cycle.